Oh, anyways, proceed na tayo dito sa ano kay Congressman Luistro. He already answered that issue. Tinapik mo rin. Yun naman pala eh. Ano sabi niya? Hindi flood control eh. I think it's not a flood. Hindi, meron isang particular na parang flood. Hindi ko alam kung flood control pero parang nabakbak eh. He already answered that issue. Wala ngang my girl. Okay. Gets. Anyways, proceed na tayo kay Congressman Luistro. You are saying there will be impeachment both against the president and the vice president. If this will happen, let us remember, this is a constitutional duty. No? Kahit magulo, and regardless of the survey, we have a mandate that we really have to face. No? This is not a matter of gusto ba namin or ayaw namin. What we should remember, kasama po ito sa aming pinanumpaang tungkulin. Isa o dalawang impeachment, pag na-refer po yan sa Justice Committee, we should be ready to receive the impeachment complaints. So, is it possible for the Justice Committee to compel the President to appear before the committee? As far as I understand, sir, it will be his Justice Committee pala. Sorry, kanina I think I was like really referring to Justice Committee, yung nakalimutan ko. discretion. It will be the discretion of the impeachable official, whether they will come or otherwise. Just like any other right to due process. If you don't come, it means you are waiving your right to be present. Oh, so yun lang yun ha. Hindi yan flight of guilt ha. Pag hindi ka pumunta, it means you're waiving your right to be present. Hanggang dun lang ha. Baka sabihin nyo, pag hindi pumunta, is a sign of guilt. It's not like that. Sige, guluhin ko pa ulit. So, nakita natin yung second mode, pwedeng mag-intervene ng Supreme Court. Tayo, nagtatanong naman, hindi in good faith. Gusto ko guluhin. What a silly remark. Saang parte ng first mode of impeachment pwedeng magkaroon ng quote-unquote justiciable issue na papasok ang Supreme Court? I cannot speculate on that, sir, no? Pero at least, of course, kapag may magfa-file ng petition with the Supreme Court, questioning any of the different stages of the impeachment process, constitutional duty rin yun ng Supreme Court to address and resolve the issue. So if the question is, saan pwedeng mag-intervene, it depends on which stage of the process is being questioned by the petitioner. Yun po binanggit ni former Congressman Mike Defensor na itong si Zaldico is willing to testify on one of the impeachment complaints. Considering nga na he is a... So, ayan ha. Yung sagot ni Congressman Luistro, talagang consistent naman si Congressman. Kagaya nga sinabi ko sa team kanina. However, hindi ko pwedeng i-title na hindi ko kilala hindi ko alam kasi I've heard him, I have heard her already na sinabi niya na parang, of course, pag yan lumapag sa mesa, kailangan niyang harapin kasi constitutional duty nga yan. No? It's a mandate na kailangan nilang gampanan, no? Tungkulin nila yan. So, kung lahat ng mga impeachment na lalapag sa mesa nila, no, kailangan nilang upuan at harapin. No? And syempre, mag-conduct ng proseso. Naka-filter si Congressman, hindi, naka-makeup lang. fugitive. Pwede ba yun na he will testify kung sakasakali ko mag-proceed ito ng impeachment against the President? I think it's everybody's right to testify, no? For as long as he is willing to appear and to take his oath. It applies to all, no? Kung itong mga intended witness... Kaya nga, no? That was flood control constructed before his time. Ah, okay. Hindi kasi may nakalagay ng mga dates din dun eh. May nakalagay ng mga dates. Pero I think it was not even, some of it, no, was not flood control. Parang road na, infra yun eh. Na siguro, parang babaguhin yung road something. I'll try to share the video with you, Tita May, so you can, parang,
Basta, mamaya, I'll try to share the video. Boss Anandlas 18, shout out. Come before the Justice Committee and take their oath, of course, they can testify. Lahat po ng ebidensya supporting the impeachment complaint has to be sworn in before the Justice Committee. Sabihin, kung may ganun nga na he is willing, he has to come home. Ganun? Definitely. As a matter of fact, not only in impeachment process, sa lahat ng investigative body, dapat lahat ng witnesses under oath. Seawall nasira sa pagudpod. Hindi lang din yun eh. No? Sige nga. Kasi, dalawa kami ni Kuya JDV. Nandun sa... Meron kasi kami GC ng mga vloggers. And then, parang si Kuya JDV nag-post doon. Sabi niya ganun, ito, na-expose na yung mga ni Sandro. And then I was like, I did manage to watch yung mga parang talagang mukhang dedicated lang sa project ni ni Congressman Sandro. And me knowing si Kuya JDB, knowing naman Kuya JDB, definitely magre-research siya eh. Pero he was on same side as me na medyo bitin kami sa information. So, ako, I admit, siguro hindi ko napanood yung mga napanood nyo na explanation. Pero definitely, JDB must have watched it. Diba si Kuya JDB? Nakita nyo naman, very thorough mag-research yun. Pero, dalawa kami na nagre-request dun sa GC na, syempre, we need to be properly equipped with factual information na para at least madibak namin na mas maayos. Ako, sige, okay na. Hindi ako masyadong aware. Hindi ko rin masyadong alam. Pero Kuya JDB, so definitely bitin sa information. Let's see. Anyways, politely naman tayo nag-call out kay Congressman Sandro. Hindi natin alam ha. No? Siyempre, hindi naman natin babasa si Congressman kasi bilib nga tayo dun. So, baka lang. Oh, controversial kasi binak up pan nila na mayor to beat his uncle in Lawag is the biggest construction contractor in Ilocos Norte. At talaga ba? Si Ma'am LB, kamag-anak ko yata ito eh. Which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Hindi pwede sa verified Facebook account. I think everybody knows the answer, no? That distinguishes a formal proceeding from a non-formal. And in as far as investigation is concerned, there are formalities which we really need to comply with. Ma'am, ito bang fugitive from justice na tinuturing? Of course, lawyer po kayo, nabalitaan nyo na yung fugitive, hindi pwede mag-file sa korte dahil wala ka na sa kanya. Pwede po bang maging testigo sa ibang kaso naman, ang isang fugitive? I am not very much certain, but I don't recall any existing rule that prohibits really a fugitive from testifying in other cases. Kasi, alam nyo, parang I've heard with, yun din, no? Dun yung pinalabas ko dun sa Birahan PH kanina. And I think I've heard, si Mike Defensor, no? Alam nyo naman, sa bagay, sinungaling naman yung gagong yun. No, sabi niya, meron na raw mga precedents, no, na kung saan, parang nakikipag-zoom. And I think, he mentioned a particular country na kung saan, they allowed, no, someone na mag-testify sa Zoom. Pero ang kailangan natin malaman doon, fugitive ba yung nag-testify? Baka naman, nasa ibang bansa, gusto mag-testify. Pero, wala naman siyang kaso. Hindi lang makakauwi agad-agad. Iba naman yung kaso ni, di ba? So, yun din, isa natin kailangan malaman. May precedents na raw, may mga, alam niyo naman, sinungaling yun, di ba? Manipulative.
Ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? So meaning, ang isang fugitive Kaya nga, kung gusto niya mag-testify, magpakulong na siya, tapos pagka-hearing na, o di ano siya, dadalhin siya doon sa ano, tapos kulong ulit pagkatapos. Di ba? Relative ko ba mga Valdez? Kasi ano ako, Ramos ako eh. Relative namin yung mga Valdez eh. Si ano, 'di ba? Sabi ko nga si Ramos relative namin. pag isang testigo, hindi na siya fugitive. Kasi mahuhuli eh. Ma'am, tapos na-clarify lang din yung binanggit niya po kanina. Yun pong sinasabi na hindi pagtanggap ng office ng ni House Exen, yun po ay diskresyon ng kanyang opisina. Tama po. What I said is, as to the manner by which the office of the SecGen will discharge her function in transmitting the same immediately to the Speaker, it depends on the discretion of the Secretary General. I am referring to the interpretation of the word immediately. Si Congressman Luistro magaling eh, no? And naniniwala ako, no? Given time para mag-mature yung political career ni ano, I think pwede siya maging ano, no? Vice President. Ganda lang. Ayoko kasi ng babaeng presidente. So, hindi, pero pagka ano 'di ba? Boss Boy Remacha, kagaya ng sinasabi natin, syempre si Senator Claire Castro, sureball na yan Senator. Wala na tayong pag-uusapan diyan. Ang karerang ano natin, syempre presidente. Pangatlong babaeng presidente. Pwede siya maging ombudsman, oo nga, no? Oo nga, pero syempre depende yan kung sino magiging presidente ng oo nga no, ng 2020 ano pa rin. Ng 2032. Senator baka pwede, no? Senator na lang para at least meron siya ano pa rin, mambabatas pa rin, no? Para magkaroon naman ng kabuluhan yung Senate. Wala no? Kasi sabi nila si Ping Lacson bading. Binanatan na. Di ba? Si Ping Lacson daw bading. Oh, si Tito Soto daw ano eh. Wala daw eh. Wala, ewan ko. So ayan Anyways, I think let's end it with that kasi medyo mahaba-haba na yung run natin. No? And yon. So hindi kalaban si si Congressman Luistro. I think she is trying to be impartial, 'di ba? As much as kaya lang syempre nakapahid na sa kanya na ano siya na pro-admin, 'di ba? Even though wala namang direct admittance, 'di ba?